Okay, welcome po ulit sa ating tutorial. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay BMBE, Barangay Micro Business Enterprise. Kapag ikaw ay BMBE registrant, exempted ka po sa income tax. Ngunit, kailangan mo pa rin mag-file ng iyong annual ITR. So, dahil po doon, umusbong ang mga katanungan kung ikaw din ay magfa-file ng quarterly income tax. So, may mga kasamahan tayo na ang kanilang COR ay wala na po doon ang 1701Q. Okay po yun. Maganda. Panatag na ang loob mo. Pero may mga kasamahan tayo na meron pa rin pong 1701Q sa kanilang COR. So, ano ang iyong gagawin? Magfa-file ka ba o hindi? So, marami tayong kasamahan na hindi napapanatag dahil ayaw pong ma-penalize kung sila'y nag-decide ng mali. Kaya, ang aking advice, una, pumunta po kayo sa RDO. Hingi kayo ng paliwanag kung bakit meron pong 1701Q sa inyong COR. At kung ano ang sasabihin ng RDO, yun po ang inyong sundin dahil sila po ang nakakaalam kung ano po ang kanilang policy o regulations doon. So, para mapanatag inyong kalooban. Ngunit, kung kayo'y umuwi na meron pa rin 1701Q sa inyong COR at hindi pa rin napapanatag ang inyong kalooban, meron po akong pangalawang advice o suggestion. Hindi ko sinasabing tama po ako, sundin nyo man to o hindi, nasa sa inyo po. Mag-file kayo ng 1701Q. Paano? Okay. So, ang presentation po ng pagpa-file ng 1701Q ay kagaya din po ng itemized tax type. At kokopyahin nyo po kung ano ang nakalagay sa income statement dahil yun po ang hinihingi doon sa 1701Q. So, meron po akong na-prepare na computation. Try po na. Okay, ito na po ang computation ng second quarter. Ang gross sale po niya is 600,000. Meron siyang discounts na 2,000, kaya 598,000 ang neto. Cost of goods sold is 300,000. So, kaya ang gross income po niya is 298,000. Itong operating expenses ay total na po ito, 150,000. Net income, 148,000. I-add po yung other income na 1,500. Kaya ang taxable income is 149,500. Dahil nasa second quarter, idinadagdag po ang taxable income ng first quarter, which is 119,500. Kaya lumalabas, taxable income po niya is 269,000. Dahil lumampas na po sa 250,000, meron pong tax due na 2,850. Paano po ito i-file doon sa 1701Q bilang isang BNBE? Okay, ito na po ang 1701Q ng EBIR forms. So, wala pong ma-tick mark na exempt, tax exempt. Pagkos, ang pagpipilian lang po natin ay itemize at OSD saka 8%. So, dahil ang presentation o ang preparation po natin ng ating financial statement ay itemize, so pinindot na lang po natin itong itemize sa 16A. Para magbukas, yung mga fill upan natin dito sa second page. So, sa Schedule 1, dito po tayo. Nakalagay po dito ang net of sales discount and allowances. So, yung neto lang daw po ang ilalagay, 598,000. Cost of sales, 300,000. Yung total po ng operational expense, 150,000. Yung pong taxable income last quarter na 119,500. I-add po natin yung other income na 1.5. Lumalabas, 269,000 po ang inyong total taxable income. So, meron kang tax due na 2,850. Ito po. Ito ay papasok sa sistema ng BIR na meron kang utang na 2,850. Siyempre, ang nasa utak mo, hindi ka magbabayad dahil BMBE ka, libre ka ng income tax. Pero yung computer, hindi niya alam na ikaw ay BMBE.
Nandoon yung 2,850. Possible na ikaw ay tawagan ng BIR kasi meron kang utang na hindi pa binabayaran. So, dapat tong 2,850 na to ay maging zero. Kaya lang, paano mo i-edit? Nakasarado. Hindi natin matanggal. So, ito po ang aking diskarte. Sa item 61, ilalagay nyo po dito ang BMPE, tax exempt, RA 9170. So, inilagay ko po siya dito na tax credit to 850. Kaya po, ang lumalabas sa tax payable, 0. So, kung titignan na po natin ang front page, 0 na po ito. So, lalabas po sa sistema ng BIR, wala ka pong utang. 0. So, yan po ang aking diskarte. Nasa sa inyo po kung ito iyong susundin. So, i-validate nyo na. Kapag lumabas po ang submit, i-submit nyo na. At kapag successful, i-print nyo na, i-save, and then antayin nyo po ang email confirmation, i-print, pagsamahin, at itago ng 10 taon. Hindi ko po ini-impose na gayahin nyo po ang aking diskarte. Nasa sa inyo po, kung ito ang magbibigay sa inyo ng kapanatagan ng inyong kalooban, ay pwede po ninyong gayahin. Pero kung meron pa pong mas magandang paraan para magkaroon kayo ng peace of mind, gawin nyo po. Huwag nyo pong kakalimutan ang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po, hanggang sa muling tutorial. Bye-bye!